ay dumating po siya ng pamilya at Diyos na tulog siya pagkakiliwa pinagkiliwa siya. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, lalong-lalo na sa mga nasa kabilang dako ng daigdig. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We continue with a diary entry reading from the diary of Saint Faustina Kowalska on diary entry number 908. Oh Jesus, how sorry I feel for poor sinners. Jesus, grant them contrition and repentance. Remember your own sorrowful passion. I know your infinite mercy and cannot bear it that the soul that has cost you so much should perish. Jesus, give me the souls of sinners. Let your mercy rest upon them. Take everything away from me, but give me souls. I want to become a sacrificial host for sinners. Let the shell of my body conceal my offering, for your most sacred heart is also hidden in a host. And certainly you are a living sacrifice. Transform me into yourself, O Jesus, that I may be a living sacrifice and pleasing to you. I desire to atone at each moment for poor sinners. The sacrifice of my spirit is hidden under the veil of the body. The human eye does not perceive it, and for that reason, it is pure and pleasing to you. O my Creator and Father of great mercy, I trust in you, for you are goodness itself. Souls do not be afraid of God, but trust in Him, for He is good, and His mercy is everlasting. O Jesus, anong lungkot ang aking nadarama para sa mga abang makasalanan. Jesus, igawad mo sa kanila ang pagsisisi at pagtitika. Alalahanin mo ang iyong sariling pagpapakasakit. Alam ko ang iyong walang hanggang awa at hindi mo kakayanin na mapahamak ang isang kaluluwa na labis na nakasakit sa iyo. Jesus, ibigay mo sa akin ang mga kaluluwa ng mga makasalanan. Hayaan manahan sa kanila ang iyong awa. Kunin mo ang lahat sa akin, subalit bigyan mo ako ng mga kaluluwa. Nais kong maging isang alay para sa mga makasalanan. Hayaang ang aking panlabas na katawan ay ikubli ang aking alay, sapagkat iyo ding napakabanal na puso ay natatago din sa isang hostia. At malamang na ikaw ay isa ring buhay na alay. Panibaguhin mo ako ayon sa iyong sarili, O Jesus, upang maging isang buhay na alay at kalugod-lugod sa iyo. Ninanais ko na magtika sa bawat sandali para sa mga makasalanan. Ang sakripisyo ng aking espiritu ay nakukubli din sa ilalim ng lambong ng katawan. Hindi ito nakikita ng mata ng tao at sa kadahilan ng ito ay dalisay at kalugod-lugod sa iyo. O aking tagapaglikha at ama ng dakilang awa, ako ay nananalig sa iyo, sapagkat ikaw mismo ang kabutihan. Mga kaluluwa, huwag kayong matakot sa Diyos, subalit manalig lamang sa Kanya, sapagkat Siya ay mabuti at ang Kanyang awa ay magpakailanman. Gusto ni Faustina na talagang makatulong sa maraming kaluluwa, makapagligtas ng maraming kaluluwa. At ang sabi niya, transform me into yourself, O Jesus, that I may be a living sacrifice and pleasing to you. So, panibaguhin mo ko, katulad mo, na nag-alay ng iyong sariling buhay, nag-alay ng dugo, upang maligtas ang sangkatauhan. This is the very reason why Faustina
appreciates suffering. Hindi siya yung parang, ay, ayoko na Lord, please, tama na. No? Sa dami-dami ng mga problema at hamon sa buhay, maaaring sa ating bahagi, tayo ay sumusuko, no? Minsan parang, Lord, tama na, ano muna, ah, time first muna, yung ganun ba, no? Pero kay Faustina, lagi niyang yung suffering ay, yung appreciation sa suffering is such that lagi niya itong i-offer, no? Mulat, conscious in offering her sufferings for the salvation of many souls. That is also the reason why hindi siya hindi naaalis sa kanya yung mga pagdurusa. Physical pain in particular, yung mga susunod na mga entries, no, kung makikita niya sa mga bandang 1,000 na, may mga kakaiba na siyang sakit, hindi na nalulunasan ng gamot. Painumin man siya ng gamot, wala nang silbi. Ganun pa rin, maghihirap pa rin. Eh, hindi naman siya katakataka kasi she desired for it. Kung ano man kasi yung gusto natin, talagang, lalo na kung marugdog, na iniisip natin kung ano gusto natin, it becomes, that is how we create things. We simply put it in our thoughts, no? Magsisimula yan sa seed thought na naisip mo lang, gusto mo lang, no? And then you hold on to that. Lagi mo siyang iniisip, lagi mo siyang ginagawa as if it has already happened. That is how we create things. So, ganun kay Faustina because she would always ask for sacrifice. Kaya it is very difficult for her to really achieve complete healing because she herself found that suffering is a very nice offering to God. Napakabango, mahalimuyak na alay sa Panginoon. Yung ating mga sakripisyo ay nakapagpapalagod sapagkat lalo na kung ito ay pagkakaisa natin sa kanyang hirap, sa hirap ng ating Panginoon, we become part of the entire salvation work. Our sufferings, gaano man kalaki, ay nakakatulong sa overall objective and goal of saving more souls. When we look upon, ako no, kapag maraming tao, halimbawa sa mall, sa mga pagtitipon, and when I look at people, iba yung tingin ko sa kanila. So sasabihin ko, ito si ate, biruin mo. Ang buhay niya ganyan lang. Sayang. Kasi hindi nagagamit para sa mabuti. Maaring mabuti ang ginagawa niya, hindi man siya nagkakasala ng malaki ng mortal. Pero yung bang sayang kasi kung mulat lang ang kanyang kaluluwa na magligtas ng kanyang kapwa, din kaysa na siya sa pagpapalaganap ng banal na awa. Kaya lang, those who are encouraged and those who always have the inspiration to do the work, kukunti lang po yung ganun. Kukunti lang yung mga taong mag-aalay ng sarili para sa iba, para sa kapwa. Sino ba naman nga ang gugustuhin na maghirap? Wala naman kung tao, no? Kung tao lamang, wala talaga. At kung ang isang tao naman ay may malaking or maliwanag na kaluluwa, because it depends upon the level of the soul. Kung maliwanag ang kanyang kaluluwa, yung kanyang liwanag, tumatagos to people around him or her. Pero kung aandap-andap, what the soul would attract would also be the same. So if we really want to earn credits, no, in heaven,
appreciate the challenges we are given today. Kung ano man ang pinagdadaanan nating hirap, halay uli natin to sa Panginoon, ipagkaisa ito sa kanyang paghihirap. And in so doing that, we become saviors of souls. Hindi na lang si Jesus ang nagliligtas. Tayo nagliligtas din. Kaya lang ang kaibahan lang, medyo mas malawak yung sa kanya. Pero bagamat tayo ay nagliligtas ng ilang kaluluwa, kung lahat naman tayo, no, may impact pa rin yan. Maraming kaluluwa, sama-sama tayo, mas malaki at mas marami yung mga kaluluwang mailigtas natin. So that when we pray for a certain prayer directed to souls of the same need, so yung mga soul na yun ay nakakaranas ng conversion, pagpapanibagong buhay, at kaaliwan. Isang sabi niya, the sacrifice of my spirit is hidden under the veil of my body. So, at the outside, hindi masyadong makikita yung mga sakripisyong ginagawa ng kaluluwa. Kasi nga makikita lang yung physical. Hindi naman natin nakikita kung anong nangyayari sa spiritual aspect ng isang tao. So kahit nga sa sarili natin, hindi natin alam kung anong nangyayari sa ating sariling kaluluwa. Kung kaya ito ay natatakluban ng ating physical na katawan. So halimbawa, ang katawan mo medyo okay naman, malakas. No, pero pag sinuri pala ang isang tao na may, syempre kaluluwa na may tao, pag sinuri pala, mas malaki pa ang ginagawa ng kaluluwang ito. That even in sleep, no, na kahit sa pagtulog, dala-dala niya yung mission at umaalis ang kanyang part of his or her soul to save more souls. Hindi natin makikita yon. But only Jesus can see that. Kung ano man ang ginagawa natin, si Jesus lamang, ang Diyos lamang ang nakakakita. Walang maitatago. Subalit ang ating katawan, maaring healthy tayo, no? Pero ang totoo, ang ating kaluluwa ay gumugupo, nahihirapan. Subalit hindi man ito makita ng mga mata ng mga tao. Ipagpasalamat natin ang mga nagaganap sa ating buhay. Ito'y nakikita na ating Panginoon, walang hindi nalilingid sa Kanya. Lahat ng ating mga kaligayahan, kahirapan, pagpapakasakit, lahat ng mga masasayang bahagi ng ating buhay, nakikita ng Panginoon. Subalit sa mga panahon na tayo nahihirapan, ipagsanggalang nawa tayo ng ating pananampalataya upang lahat ng mga pagsubok ay magapi natin at masolusyonan natin, ma-overcome sa English na yung mga pagsubok. Sapagkat when we overcome a trial or a test, at least one soul goes with us out of the fires in purgatory or out of his or her own suffering. Napakaganda, di ba? Hindi tayo nagiging makasarili sapagkat alam natin na nagaganap ay bahagi ng ating pakikiisa sa dakilang pagliligtas ng ating Panginoon. So next time you see a person, tingnan mo yung kaloob-looban niya. Tingnan mo. Go through the physical aspect, no? Kung ano man nakikita niyo sa kanyang panlabas na anyo. Pasukin mo ang kanyang kaloob-looban. No? Tingnan mo siya from the eye of our Lord and you will see yung kaluluwa palang ito nangangailangan talaga ng tulong.
look differently at each person that you meet every day. At kung bago lang siyang nakilala, isama na natin siya sa ating panalangin agad-agad. Because we pray. Every morning we pray. Every afternoon we pray. Before we sleep, we pray. So isama na natin sila sa ating mga panalangin. We continue to deposit good deeds in heaven so that one day, when we meet our God face to face, we can be proud. We have fought the good fight